Mariin niyang kinakagat ang ibabang labi habang ang paa ay bumabaluktot dahil sa umaapaw na init ng kanyang katawan. Her hands is up on her head at nakatali ito gamit ang necktie ni Sion. Napapalunok siya ng ilang beses at hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang ulo dahil sa ginagawa sa kanya ng binata. Sion, napadaing ito dahil sa mabilis na paggalaw ng kamay ni Sion. Hindi siya makakilos dahil nga nakatali ang kanyang kamay. Hindi rin mapakali ang kanyang katawan dahil sa ginagawang pagpapasaya sa kanya ng binata. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Malapit na ako. Bulong niya. Nahatak na niya ang kamay sa pagkakatali dahil sa malapit na niyang marating ang rurok. Pero hindi pa rin tumitigil ang binata. Ilang beses pa niyang narating ang sukdulan. She never expected that Sion would be this wild. Pakiramdam niya ay madaling araw na dahil bumabagsak na ang talukap ng kanyang mata. Sion, tawag niya sa pangalan nito. Pagod na ako. Dugtong pa niya. Isa na lang, promise. He smiled and kissed her forehead. Hinawakan nito ang kamay niyang nakatali pa rin at nagsimula itong gumalaw sa kanya. Gusto sana niya itong yakapin, pero hindi niya magawa dahil sa kamay niya. Puno ng daing at halinghing ang buong kwarto. Mabuti na lang ay silang dalawa lang ang nasa bahay. Kung hindi, paniguradong dinig sila lalo na ang boses niya. Mas bumilis pa ang galaw ng binata dahil dinig na dinig niya na ang pag-iisang muli ng katawan nila. Ilang saglit pa at pareho na nilang narating ang panibagong rurok ng kaligayahan. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman niya ang likido sa kaloob-looban niya. Hindi mo hinugot? Halos pabulong na sambit nito. Papikit na ang mga mata niya nang maramdaman niya ang pagtanggal ng tali nito sa kamay niya. Pagod niyang ibinaba ang kamay dahil ubos na talaga ang energy niya. It's fine, baby. It's fine. Hindi na siya nakasagot dahil tuluyan na siyang kinain ng antok. Nagising siya nang maramdaman na may humahalik sa buong mukha niya. Pagmulat niya ng mata, ay hindi na siya nagtaka kung sino yon. Dahil isa lang naman ang kasama niya sa bahay at isa lang din ang gumagawa ng ganoon sa kanya. Wake up, baby. You have work today. Sambit nito habang yakap-yakap pa rin siya ng mahigpit sa bewang. Napanguso siya at kinusot ang mata. Bakit madalas siyang tamarin? Lalo na pag nandyan ang binata. Gusto niya lang kasing itong kasama buong araw. I told you that you can resign. You can start your business again. Napayakap naman siya dito at isinubsob ang mukha sa malapad na dibdib. Naikwento niya kasi ang trabaho niya dati sa binata. Pinipilit siya nito na mag-resign na sa trabaho para sa bahay na lang siya dahil pwede naman siyang mag-business ulit. Pag-iisipan ko, bulong niya. It's been a couple of weeks since that day they talked. Para bang sumunod siya sa agos ng nararamdaman dahil sa binata. They still don't have a level, but they make love a lot. She called I make love because she has feeling for him, even if she doesn't know if Sion feels the same. Ganoon pa man, ay umaasa pa rin siyang gugustuhin siya si Sion. Dahil alam naman nitong may asawa siyang tao. Yes, she's now having an affair with her bodyguard. She will just go with the flow. Kahit walang label, basta kasama niya ang binata ay masaya siya. Gusto niya namang maging positibo ang dating ng love life niya. I-enjoy niya muna ang mga masasayang araw niya sa piling nito. Take a bath now. I'll cook a food for our lunch while you're taking a shower. Napaangat ang mukha niya rito at mabilis naman niya itong hinalikan sa labi. Marunong ka? Tanong niya. Hindi niya pa kasi nakita itong nagluto. Well, lagi kasi siyang nauunang kumilos magluto. Of course, I can do everything. Pagmamalaki nito, natawa naman siya dito at napailing. Tumayo na siya at sinuklay ang buhok niya gamit ang daliri. Should we bath together? Napatingin siya dito at kitang-kita niya ang titig nito sa hubad niyang katawan. No, mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at inilak yon. Sigurado siyang hindi siya makakapasok pag inumpisahan siya ni Sion. Nagbabad siya sa banyo ng halos 1 oras. Naligo siya ng maayos at siniguradong mabango siya. Ilang weeks na rin siyang nakokonscious sa sarili niya.
kung maayos at mabango ba siya dahil kay Sion. Siyempre, lagi silang magkasama sa bahay. Gusto niya nang makita siya nito ng maayos at kaaya-aya. Pagkatapos niyang maligo, ay tinuyo niya ang buhok niya. Masyado ata siyang natagalan dahil muli siyang inakyat ni Sion sa kwarto niya. "I'm done cooking the beef steak," sambit nito nang makita siyang tinutuyo ang buhok gamit ang blower. Teka, malapit na ako," sagot niya. Lumapit naman ito sa kanya at inagaw ang blower. Ito ang nagpatuloy sa ginagawa niya. Hindi naman siya kasi nagbo-blower, pero nitong mga nakaraang araw ay lagi siyang sinasabihan ni Sion na mag-blower dahil baka magkasakit siya sa basang-basang buhok. Sinunod niya na lang ito dahil ayaw niya makipagtalo. "Done. Let's now eat. I'm hungry, but if you let me eat you again." "Gutom na ako," putol niya dito at hinawakan na kamay nito para hatakin palabas ng kwarto. Tumawa lang ito kaya natawa na rin siya. Pagbaba nila ng kusina ay halos mapanganga siya dahil sa plating ng pagkain. Para sa restaurant at galing yon at pinaganda lang ng ayos sa plato. "Ikaw talaga nagluto nito?" Gulat na tanong niya. "Wala ka bang tiwala sa akin?" Meron naman, pero nagulat kasi ako nang marunong ka palang magluto. Mukha kasing mayaman eh." Tawa niya. Hindi naman ito umimik, kaya umupo na lang siya at nagsandok ng buttered garlic rice. Mas lalo siyang naglaway nang maamoy ang lutong bawang sa kanin. Umupo sa tabi niya si Sion at sinandokan siya nito ng ulam. Nagsandok na rin ito ng pagkain at sabay silang kumain. Halos lumuwa ang mata niya at napatingin pa sa binatang kumakain. Hindi siya makapaniwalang ganito kasarap ang luto nito. Sa totoo lang, masarap siyang magluto dahil bata pa lang siya. Siya lang nagluluto sa kanila. Pero yung luto ni Sion ay parang lalabanan ang mga restaurant. Dahil na rin siguro sa mga ingredients at herbs sa bahay na mamahalin. Pero kung hindi marunong si Sion, ay hindi niya ito magagawa. "Ang sarap! Pwede ka nang mag-asawa." Natatawang biro niya. "I already have." Napatingin siya dito dahil hindi niya naintindihan ang sinabi nito dahil may nginunguya itong pagkain. "Ha?" Kunot na ang tanong niya. Ngumiti lang ito sa kanya at umiling. "Wala. I just finished my food first because I still didn't take a bath." Napatango naman siya dito. May isang oras na lang din sila bago mag-12 noon. "Sige, ako nang bahala dito at maligo ka na." "Thanks, baby?" Hinalikan siya sa noon nito, kaya napangiti siya. Parang halos araw-araw ata ay nahulog siya dito. Kada araw pakiramdam niya, mas lalo itong nagiging sweet sa kanya. Kaya hindi niya mapigilang umasa na may nararamdaman na rin ito sa kanya. Ngumiti siya at tinapos ang kinakain. Binusog niya talaga ang sarili dahil hindi siya makatigil sa sobrang sarap ng pagkain na niluto ni Sion. Pagkatapos niyang kumain, ay nagligpit at nagugas na siya ng mga pinagkainan. Mga 12:15 na sila nakaalis. At okay lang din naman dahil malapit lang. Nasanay lang kasi siya na 12 noon para maaga siya lagi sa restaurant. Ayaw niya na rin kasing magmadaling masyado. Hinalikan siya sa labi ni Sion bago siya pababain ng kotse. Nakangiti siyang lumabas ng kotse at pumasok sa loob ng restaurant. Nakita niya pa si Dayan, nakakaibang ngiti sa kanya. "Sana all. Parang lagi ka nang blooming ah. Pansin ko nung mga nakaraang linggo pa." Hindi siya nagsalita at nginitian lang ito bago pumasok sa employee room. Maski siya ay napapansin din ang mga ngiti sa labi niya at halos araw-araw na pati na rin ang kilig na nararamdaman. Sana nga lang ay hindi yun mawala. Sion's Points of View. "Balita ko napapadalas ng uwi mo ng maaga ah. Nabago na atang schedule of work mo?" Ani Francis. He's here again to bother him. Of course. I need to pick up my wife," he casually said. "Wife? At kailan mo naman ipapakilala ang sarili mo?" Bilang asawa niya. Natigilan siya sa pagbabasa ng dokumento at napaisip. Hindi niya alam kung kailan ang tamang panahon para sabihin ang katotohanan. He doesn't want her to freak out dahil may namamagitan na sa kanilang dalawa bilang isang bodyguard niya.
Hindi ko pa rin alam. I'm waiting for the right time. I don't want her to freak out. Do you like her? I mean, dude, you're freaking changed after you met her. Well, it's a good chance though. Hindi ka na sobrang subsub sa trabaho. Kibit balikat na ani nito. Do I like her? Hindi ko pa rin alam. Pero ang sigurado siya, ay masaya na siya at kontento kung ano man ang meron sila. Is this like? Napamura siya ng mahina. I don't have any idea what love and like because I've never experienced being drawn to a woman. Women flock to my feet but no one can get his attention. Hindi ko alam. Can you please don't ask me about that? I'm working. Tumawa lang ito sa kanya at muling nagsalita. Pero, di ba sabi mo pagkatapos ng kontrata nyo, pwede ko na siyang kunin? He smirked. Naibagsak niya ang kamay sa table at napatingin dito. Do you want to see angels? Because I can kill you right here, right now. He glared at his friend. Whoa! Talaga bang papatay ka? Dahil lang sa babae? Congratulations! Umawa ang labi nito at napapalakpak pa. Kinuha niya ang lagayan ng salamin niya at ibinato dito, saka ibinalik ang tingin sa ginagawa. Anyways, I'm serious about that. If you hurt her, I'll get her. Muling umangat ang tingin niya dito. Seryoso itong nakatingin sa kanya, kahit may ngiti pa rin sa labi. Binaba niya rin agad ang tingin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Alis na rin ako, dahil may trabaho rin naman ako. Gusto lang talaga kitang inisin, ng konti. He laughed. He just waved his hand, gently, without looking at his friend. Narinig niya na lang ang pagsara ng pinto, at doon na siya nagbuga ng hangin. Why do I feel threatened? As if I'll hurt her? No one can get AJ away from me. AJ's point of view. She's currently serving dishes to the new customer. Kanina pa siya patingin-tingin sa malaking orasan na nasa restaurant dahil hindi na siya makapaghintay na makita si Sion. Isang oras pa bago matapos ang duty niya at para sa kanya ay para yung isang araw. Bakit nga ba ang bagal ng oras? Napatingin siya sa entrance nang may pumasok. Binati niya yon at saka ngumiti. Hey, good thing you're still here. He smiled. It's Lloyd. Madalas itong kumakain doon ng dinner. Ngayon lang ito medyo na late ng punta. Late dinner? Nakangiting tanong niya. No, I'm just here for the dessert and of course, to see the best server. Natawa naman siya dito. Lloyd and she are close enough to joke around. Mabait naman kasi ito sa kanya. Hindi lang dahil malaki itong mag-tip. Mukha itong nakakatakot tingnan sa una pero pag nakausap mo na naman pala, ay hindi. I'll get matcha tiramisu and iced lemon juice. Sambit nito habang nakatingin sa menu. Isinarado din naman nito agad at inabot sa kanya. Noted. Ngiting sambit niya. Dahil hindi naman kailangang lutuin yung in-order niya, ay pumunta siya sa pastry section para kumuha ng sliced matcha at tiramisu. At siya na rin ang gumawa ng iced lemon juice dahil madali lang naman yon. After minutes, his order is ready. Muli siyang bumalik sa table nito at sinerve ang order ng lalaki. Thank you. Ngumiti lang siya dito at iniwan na rin ang pwesto para makakain ng maayos. Medyo kaunti na lang ang customer. Dahil ilang oras na lang ay pa-close na rin sila. Inayos niya ang lamesa at upuan sa mga dulong parte na hindi na ginamit. Pinunasan niya ang mga yon at sinandal na ang upuan sa lamesa. Sigurado naman na hindi na yun maupuan dahil marami pang bakanting upuan sa bandang gitna at kabilang dulo. Lumipas ang oras at 5 minuto ay out na niya. Nilapitan siya ni Lloyd dahil naroroon pa rin ito pero tapos nang kumain. Tapos ka na? Pa-out na ako. Ngiting ani niya dito. Oh, yeah. Here's my credit card and cash for your tip. Masyado nang malaking ibinibigay mong tip. Wag na po. Kinuha niya ang credit card nito. Hindi niya na ito hinintay magsalita at kinuha agad ang credit card. Muli siyang lumapit dito dahil kailangan ng PIN code. Thank you. Ani to nang makapagbayad. Thank you din. Nagpaalam na siya dito dahil out na niya. Ibinalik niya na lang ang credit card machine sa cashier at nag-out na.
Nagpalit lang siya ng pang-itaas na damit at tinanggal niya ang apron na suot. Nang makalabas siya sa employee room, ay natanaw niya si Lloyd na nasa labas ng resto. Nagpaalam na siya sa mga katrabaho niya bago tuluyang lumabas. "Oh, nandito ka pa pala. May hinihintay ka?" Tanong niya rito. "Yes, you." "Huh? Pwede kang sumabay sa akin. It's too late to go home alone. Especially you're a woman." Ngumiti naman siya dito at umiling. "Okay lang, may sundo ako." Anya, at sakto namang nagpatigil ng isang pamilyar na sasakyan. Otomatikong lumawak ang ngiti niya. Hakbang na sana siya papalapit nang lumabas ng sasakyan si Sion. Walang ngiti nang makikita sa labi nito. Seryoso itong nakatingin kay Lloyd, kaya napatingin na rin siya sa lalaki na nakatingin din kay Lloyd. "Magkakilala kayo?" "Hindi ko alam. Nakakilala mo pala ang kapatid ko, AJ." Matigas na ani Lloyd na ikinagulat niya. "Brother? Magkapatid sila ni Sion?" Naibaling naman niya ang tingin nang hinawakan siya ni Sion sa kamay at hinapit sa bewang na makalapit ng husto. "Of course, she knows me because I am her husband." Seryosong sambit ni Sion. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak nito sa bewang niya. "He is your husband?" Halata niya ang gulat sa mukha ni Lloyd kahit seryosong mukha nito. Napababa ang tingin niya sa kamao nitong nakakuyom. "I am. Why are you here?" Hindi siya agad nakasagot dahil muling nagsalita si Sion. "Restaurant ito, hindi ba? Sa tingin mo ba anong gagawin ko dito?" He scoffed. "Oh, that's good. You're eating well, my dear brother." Hindi siya makareact at pilit pa rin pinoproseso sa utak niya ang nangyayari. Ramdam niya ang kakaibang aura na bumabalot sa dalawa. Parang napakabigat at napakadilim. Iisa lang naman ang masasabi niya. Halatang hindi magandang relasyon ng dalawang magkapatid. Napaangat ang tingin niya kay Lloyd at nakita niyang mabilis na lumandas ang paningin nito sa kanya. Nanibago siyang bigla dito dahil iba ang tingin nito sa mukha niya. Parang bigla siyang natakot sa lalaki dahil hindi man lang itong umingiti. "Let's go, baby," he said to her. Hindi na siya nakapagsalita at tanging-tango na lang ang tugon niya. Hindi na rin siya nakapagpaalam kay Lloyd dahil tinalikuran na siya nito. Pagkapasok niya sa sasakyan ay pinaandar agad ni Sion ang sasakyan. Wala rin siyang mabasang reaksyon sa mukha nito. Tila ba'y naging seryoso ito, lalo at malalim ang iniisip. Magsasalita sana siya nang maunahan siya nito. "Huwag mo siya hayaang lumapit sa iyo." Kumunot ang noo niya dahil sa talim ng boses ng binata. Be, bakit? Magkaaway kayo? At saka kapatid mo talaga siya?" Sunod-sunod na tanong niya. "He is. Pero hindi niya ako itinuturing na kapatid. Basta wag kang lalapit sa kanya. Hindi mo siya kilala ng gusto." Naguguluhan pa rin siya lalo na nang ipakilala siya nito bilang asawa. Pero bakit mo ako pinakilalang asawa mo?" Sa totoo lang, ay napakabilis ng tibok ng puso niya nang sabihin niyang asawa siya nito. She loves Sion, and what he said makes her heart fluttered more. I'm sorry. Can we just talk about this after we arrive?" Sambit nito. Napatitig siya dito bago tumango. Bakit pakiramdam niya may tinatago ito sa kanya? Iwinaksin niya na lang ang nasa isip at saka bumuntong hininga. Hihintayin niya ang sasabihin at paliwanag nito. Nang makarating sila sa bahay, ay tahimik lang siya at naghihintay sa mga sasabihin ng binata. Nakaupo lang siya sa may sofa sa sala habang ito naman ay kumuha ng alak sa ref. "I'm sorry. Because this happened, I ran away from our home. We had a family problem, so I left there and reasoned that I was married even though I was not." Biglang lumambot ang puso niya at parang kinurot yun dahil nalaman niyang may problema ito sa pamilya. "So, if you met him again and he asks you about me or about us, please tell him that I'm your husband." Uminom ito ng alak at napabuga ng hangin. Tumayo siya at kinuha ang alak na hawak saka umupo sa kandungan nito at niyakap siya. "Okay, walang problema." Bulong niya dito. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik sa kanya. They stay like that for a minute.
before Sion lifted her and goes to her room. Sa totoo lang, ay para silang mag-asawa dahil sa isang kwarto na sila natutulog at ginagawa din nila ang mga ginagawa ng mag-asawa. She's sorry for her husband. She wanted to stay loyal in their contract relationship, but she couldn't stop what she felt for Sion. Let's bat together, baby. Sambit sa kanya ni Sion habang yakap-yakap pa rin siya sa bewang. Tumayo na kasi siya at gusto niyang mag-shower dahil nalalagkitan siya. Pwede sabay pero maliligo lang dapat, ani niya habang nangingiti. I promise. Itinaas nito ang kanang kamay na parang nanunumpa. She giggled and nodded her head. They bat together and Sion didn't do silly things. Pigil na pigil nga ang tawa niya. Dahil habang sinasabunan siya nito, ay parang handa nang sumabak ang kaibigan nito sa ibaba. Sabay silang nag-toothbrush, skincare at ito pa ang nagpatuyo ng buhok niya. Masyado na siyang sanay sa ginagawa ni Sion. He spoiled her a lot, not in material things but how he take care of her in a simple ways. Magkayakap silang humiga sa kama. Nakatulog siya agad dahil minamasahin nito ang kanyang ulo. Pagkagising niya, ay wala na ito sa tabi niya. Lumabas siya ng kwarto at naabutan niya ito sa garahe na nag-exercise. Nagbubuhat ito ng mga dumbbells. Nakailang minuto pa siya na nakatitig dito bago siya dito napansin. Naka-airpods kasi ito at nakafocus sa pag-exercise. Good morning! Bati niya dito. Lumapit naman ito sa kanya habang tinatanggal ang airpods na suot. Hinalikan siya nito sa labi kaya napangiti siya. Good morning, baby. What do you want for breakfast? I'll cook. Ani nito. Huwag na. Ako nang bahalang magluto. Ipagpatuloy mo na yung pag-exercise mo. Sambit niya. Are you sure? Sunod-sunod na tango ang ibinigay niya. Dumiretso sa kusina para magluto ng itlog at ham. Gumawa na rin siya ng fried rice dahil bagay yun sa ulam. Gusto niya sana ng tuyo kaso hindi pa siya nakakabili ulit. Pagkatapos niyang magluto, ay sabay silang kumain ng umagahan ni Sion. 10 a.m. ang pasok niya ngayon dahil wala yung isang server na pumapasok ng maaga. Nagkaroon kasi ng emergency kahapon at siya lang ang nagpresenta na i-adjust na lang ang schedule niya dahil wala naman yung problema at malapit lang ang bahay sa restaurant. Inihatid siya ni Sion sa restaurant at umalis din kaagad ito. Nag-in na siya at binati ang mga katrabaho. Wala pa si Dayan dahil maya-maya pa ang start ng duty nito. Sa umaga ay hindi gaano karami ang customer nila, pero meron pa rin. Masarap naman kasi talaga ang menu nila para sa breakfast. Nang dumating ang lunchtime, ay mas dumami na ang tao, kaya sobrang busy niya ng oras na yon. Mabuti na lang din, ay dumating na si Dayan para may makatulong pa sila. Pati si Miss Sharon ay tumutulong na rin dahil bigla ang may pumasok na customer. Nasa tingin niya ay buong pamilya dahil sa dami. Naging maingay ang buong restaurant at lahat sila ay hindi magkanda-ugaga dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Nakahinga lang sila ng maluwag nang dumating ang 2:00. Nag-break na siya para makakain ng late lunch niya. Matapos ang saglit niyang break time, ay lumabas na ulit siya at saktong nakita niya si Lloyd na papasok ng restaurant. Nagtamang paningin nila at ngumiti ito ng tipid sa kanya. Siya nang lumapit dahil pakiramdam niya ay siyang pakay nito. Ang aga mo ata, bati niya dito habang nakangiti. Umakto lang siya na parang normal. Gulat pa rin siya talaga sa mga nalaman at maraming pa siyang katanungan pero ayaw niya na kasing usisain si Sion. Nang malaman niya na may problema ang pamilya nito, ay di na niya tinanong pa dahil baka ayaw nitong pag-usapan. I want to talk with you. At least for 5 minutes. Mag-order ako ng marami. Para naman makapag-usap tayo. Hindi na siya tumanggi at tumango na lang. Mga 3 customer na lang naman ang mayroon sila. Dahil hapon na. Gaya ng sinabi nito, ay umorder nga ito ng marami. At inorderan pa sila ng mga katrabaho niya, pati si Miss Sharon. Pinayagan naman siya ni Miss Sharon na makipag-usap dito dahil wala rin namang maraming customer. So, are you his long-time girlfriend? That's why you marry him? Tanong nito at alam niyang tinutukoy nito si Sion. Seryoso ang mukha at boses nito, kaya sumagot na siya kaagad. Oo, diretsong sagot niya.
Hindi siya pwedeng mautal at kabahan dahil baka mabisto siya nito. That's why you have a ring on your fourth finger. I noticed it when I met you here. I thought that it was a simple accessory. Bumaba ang tingin nito sa kamay niyang nakapatong sa lamesa. But, why are you working here as a server? You have a wealthy husband who became more richer because of another company placed in his hand. Is he not giving you money? Napahawak ito sa baba at napasandal sa kinaupuan. Siya naman ay natigilan at hindi alam ang sasabihin. Gulat siya ngayon pero hindi niya yun pwedeng ipakita. Mayaman si Sion? Suspensa naman niya yon. Dati pa noong una kita niya pa lang dito dahil ang galaw at pananalita nito ay hindi mo masasabing galing sa hirap. Tumikim siya bago sumagot. Ayaw nga niya akong pagtrabahuhin. Pero nagpumilit ako. Wala rin naman kasi akong magagawa sa bahay, kundi maglinis at tumunganga na lang. Masaya naman ako sa trabaho ko. Sambit niya at ngumiti ng tipid. Half truth, half lie. Totoo namang pinapatigil siyang magtrabaho nito at kinukumbinsi na mag-live selling na lang. Para nasa bahay lang ito. Napatitig siya sa mga mata ni Lloyd at hindi niya nagustong inaasta nito. Oo, pumayag siya na kausapin siya nito, pero hindi niya alam na pati ang personal niyang mga desisyon ay pakikialaman niya. Pakiramdam niya ay gusto nitong malaman ang lahat-lahat sa kanilang dalawa ni Sion. Pasensya na pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Seryosong saad niya at saka tumayo. Napabuga ito ng hangin at tumango na parang naintindihan siya nito. Okay, I understand. See you around. He plainly said and nodded at her. Hindi niya na ito napansin dahil medyo nainis siya sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Tinoon niya na lang ang sarili sa trabaho para maalis saglit sa isip niya ang nalaman niya kay Sion. Bigla kasi siyang na-curious sa buhay ng binata nang malaman niyang mayaman ito. Kung may kumpanya ito, bakit pa kailangang magtrabaho bilang bodyguard at driver sa asawa niya? Napapikit siya saglit at iwinaksi ang mga nasa isipan. Mas lalo nang nadagdagan ang mga katanungan niya sa binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim at saka umiling-iling. Magpapaliwanag din sa iyo yun, AJ. Hindi mo na kailangang magtanong. Bulong niya sa sarili. Buong araw ay lutang siya at paminsan-minsan ay lumilipad ang isipan niya. Kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili na hihintayin niya na lang magsabi ng kusa si Sion at magkwento tungkol sa buhay nito. Naging abala naman si Sion sa trabaho nang may malaking proyekto ang dumating. Hindi siya ang architect na kinuha dahil tumanggi siya. Ipinasa niya yon sa pinagkakatiwalaan niyang architect sa kumpanya niya. Ginagabayan niya pa rin ito at nagbibigay ng suggestion dahil sa isang kilalang entertainment agency ang gagawa nila ng design para sa building. Busy na siya. Paano pa kaya kung siya ang naging architect ng client nila? He will have no time for AG if that's happened. Hindi niya na talaga kilala ang sarili dahil umaayaw na siya sa malalaking proyekto. Pag nalaman niya na magiging babad siya sa trabaho ng husto. Dati hanggang sa pag-uwi sa penthouse niya, ay nagtatrabaho pa rin siya at gumagawa ng mga designs. Halos wala nga siya kumpletong tulog. Dahil sa perfectionist siya sa mga bagay-bagay, kailangang maayos at maganda ang resulta. All the meetings important or not, he is present all the time. He always listens to her employees so they can have a good work environment. That's why, at the age of 26, he's already at the top. Now he's 29 years old. And still, no one can beat him as a top-tier businessman and a successful architect at a young age. Sir, nandito na po si Ma'am Alora de la Fuente, ani ng kanyang sekretary. Naiangat naman niya ang tingin sa pintuan at saktong pumasok si Alora. Kaibigan ni Lloyd itong si Alora. Mga isang taon na yan na rin itong nakilala. Naging client niyang pamilya nito. Kaya sila nagkakilala. Hi, busy? Nakangiting sambit nito sa kanya. Kailan ka pa umuwi? I was shocked when I saw your company's name on our clients list for this month. 1 week ago, I was so busy with personal stuff. I want to have a new shop design in my Manila branch. Umupo ito sa sofa
kaya tumayo siya para lapitan ito. So, who's your architect? Did you already choose whom you want under my company? Tanong niya dito. Of course, you. I want you, Sion. She smiled seductively. Sorry, but I can't. He refused. Mukhang hindi naman ito nagulat. Kaya sumeryoso ang mukha niya. So, you're really married? Tanong niya dito. Yeah, my brother told you. He casually asked. He and Alora are not that close, but I respect her as a client and his brother's friend. Well, is she good? You know. Binasa nito ang ibabang labi niya habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito at kung bakit ito umaakto ng ganito. He knows how women move when they like him, so he surely knows what Alora's doing right now. If you're not here for work, oh, I'm just kidding. I want to invite you and your wife to my party. Putol nito sa kanya at may kinuha sa bag. It's an invitation card. It will be held at the hotel. Free accommodation. Hoping to see both of you there. Ani nito at kininditan siya. Tumayo na rin ito at nagpaalam sa kanya. Nice to see you again, Sion. See you next week. Hindi siya nakapag-react agad nang yakapin siya nito. Mabilis lang din naman yun kaya hinayaan niya na. Okay. I'll ask my wife if she's available on that date. You need to come because your brother is there. You know, he is still confused in your love life. She chuckled. Sinundan niya lang ito ng tingin bago umalis. Bumalik siya sa kanyang swivel chair at napatingin sa invitation card. Mag-isang umiinom si Lloyd sa penthouse niya. He's still confused how Sion get a wife in a short time. Pinapasundan niya ito dahil gusto niyang malaman ang bawat galaw ng kapatid. Pero hindi niya nalaman kung bakit late na niya nalaman na may asawa ito. Nakuha na pala nito ang kumpanya. Malakas siyang napamura. Hindi niya alam kung anong special sa lalaking yon. His late grandfather, his father and even his mom like him. Well, he's the legitimate child. Of course, all the attention is to him. Dahil siya ang bastardo at wala sa kanya mga atensyon na gusto niya. He just want fame and power. Hindi pa rin siya kontento sa yaman na pinaghirapan niya. Napalingon siya nang may pumasok sa penthouse niya. Isa lang naman ang nakakaalam ng security code ng penthouse niya, si Alora. The woman who's in love with him and willing to do anything for him. You're drinking again? Nag-aalala lang sabi nito at nilapitan siya. Hinatak niya naman ito sa kamay at hinalikan ng mariin sa labi. Did you meet him? Tanong niya dito nang ihiwalay niya ang labi nito dito. Yes. Kinagat nito ang labi habang nakatingin sa mga mata niya. Habang hinahaplos nito ang mga hita niya, and he knows that she got turned on with his touch. I think they will come. I am ready to get Sion's attention. I need you to break them apart, understood? He said while planting a kiss on her neck. He lick, he bite, and sip her skin. Pag hindi tumagal ng 2 taon kung sino man ang unang makakapag-asawa, ayon sa will ng kanilang lolo, ay mapupunta yun sa isa. At dahil naunang nagpakasal ang magaling niyang kapatid, pero kapag napaghiwalay niya ang mga ito, ay automatikong sa kanya lahat may iiwan ang iniwan ng lolo nila. Gumapang pataas ang kanyang kamay, hanggang sa dibdib nito. Nanggigil na hinawakan ang maselan na parte nito, at napadaing ng malakas si Alora, nang diinan nito ang kanyang pasas. Oh, baby, I'll do everything you want. Ani nito at napahawak sa balikat niya para pigilan siya sa ginagawa. Basta pakakasalan mo ako ha. You are mine only. Dagdag pa nito. I promise. Sambit niya at muling hinalikan ito sa labi. He smirked at the thought that all his plans would be successful using Alora. He doesn't care anymore about what his friends feels. He wants fame, money, and power. Yun lang naman ang gusto niya. Pangarap niya makitang tinitingala siya ng magaling niyang half-brother. Sion was always on the top in different things. Ito ang matalino, masipag,
magaling sa trabaho at matured mag-isip. Lahat na nagpapuri ng mga pamilya niya kay Sion ay naririnig niya. Sawang-sawa na siya na marinig ang mga yon. Ang tingin kasi sa kanya ay laging nagdadala ng gulo at puro babae lang ang alam. Nag-aral siyang mabuti at graduate bilang isang engineer, pero kahit yun ay natamo niya ay walang-wala pa rin siya kay Sion. Kaya gagawin niyang lahat para lang yumaman. Dahil lang pera, kayang bilhin ang lahat ng gusto niya. Pag mayaman ka, malakas ka, at lahat ng tao ay gugustuhan kang sambahin. Hinalikan niya ng mariin si Alora na para bang sabik na sabik. Oh my gosh, take me now, Lloyd. Please? She pleaded in so much pleasure. Napangiti naman siya. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang sinturon at binuksan ang pantalon niya at saka ibinaba yon. Give me a head, utos niya dito at agad namang sumunod ang dalaga. AJ's points of view. Napatingin siya sa salamin dahil sa magarang suot niya. Napilitan siyang mag-leave sa trabaho ng 2 araw dahil sa party na attendan nila ni Sion. Pumayag na siya dahil nalaman niya na rin na naroon si Lloyd at naisip niya na rin na gusto niyang magkausap silang dalawa. Hindi niya pa alam ang side ni Lloyd kung bakit ito parang galit kay Sion, kaya ayaw niya itong husgahan basta-basta. Nakasuot siya ng olive green na dress, may sleeve siya na see-through kaya gaya ng gusto ni Sion. Ayaw niya kasi itong pagsuotin ng medyo revealing. Ito pa ang bumili ng damit na susuotin niya at ito mismo ang pumili. Naghihintay pa rin siya na kusa itong magsabi tungkol sa buhay nito. Hindi niya kasi sinabi na nagkausap sila ni Lloyd at nalaman niya na mayaman talaga ang binata. You ready? Napalingon siya nang makapasok ito sa kwarto niya. Oo. Okay na ba ang itsura ko? Tanong niya. Of course. You are beautiful, baby. Nakangiting ani nito sa kanya. Hinawakan naman siya nito sa kamay. Umupo ito sa dulo ng kama kaya napakandong siya sa hita nito. I have to tell you something, baby, he said while looking intently into her eyes. Ano yon? I'm an architect and I have a business. He paused for a while. Nakatingin ito sa kanya na parang pinapakiramdaman siya kung ano ang ire-react niya. Kilala akong tao sa lipunan and I'm sure they will talk to you and ask about us. Can you go with the flow and stay beside me? Marahan na tanong nito. Ramdam niya ang maingat na pagpapaliwanag nito sa kanya. So, mayaman ka nga talaga. Pero bakit ka bodyguard kung may mas maganda ka pang trabaho? Hindi niya napigilang magtanong. Natigilan naman ito at napabuntong hininga. I have a reason. Umiwas ito ng tingin kaya pati siya ay napabuntong hininga. Okay, naiintindihan ko. Hindi na ako magtatanong pa. Nakangiting Anya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at hinalikan ito sa labi. Halika na. Baka special entrance pa tayo dahil late tayo. Natawang sambit niya. Kahit curious pa siya ay pinigilan niya na lang ang sarili na magtanong sa binata. Tumang ito sa kanya at hinawakan ang mahigpit ang kamay niya. Lumabas sila ng kwarto at bumaba. Saka tumungo sa labas para sumakay ng sasakyan. Hawak-hawak siya ni Sion sa isang kamay ng mahigpit. That's why he was driving using his one hand only. Kapag humihinto sila dahil sa stoplight, ay marahan nitong hinahalikan ang hawak nitong kamay niya. Hindi tuloy na walang init sa pisngi niya at kilig na nararamdaman sa mga oras na yon. Nakarating sila sa hotel at mukhang nakareserve pa at ang buong building para lang sa party at mga bisita. Welcome party daw iyon ng kaibigan ni Lloyd. Kinakabahan siya dahil sa mga taong nasa paligid nila. Alam niyang wala ni isang mahirap doon. Pagkapasok nila ay kita niya kaagad ang kagandahan ng loob ng hotel venue. Pati ang mga bisita ay pagandahan ng suot. Makikita mo ang mga tatak ng bag na galing sa sikat na mga brand. Kahit saan ka lumingon, lahat ay mayayaman. Nagip ng mata niya si Lloyd na may katabing babae. Nakahawak ito sa may bewang ng kasama nito kaya napatingin din siya sa babae. Napakaganda nito at ubod ng sexy ang katawan. Revealing kasi ang dress na suot nito. Pero bagay na bagay. Dahil lumabas ang kaputian at kakinisan ng balat. Siya ba yung may party? Bulong niya kay Sion habang nakatingin pa rin sa kasama ni Lloyd.
Hindi pa sila nito nakikita dahil may mga kausap ito. Yes, she's Alora de la Fuente, the owner of Alora DFC Cosmetics. If you heard about that, sambit nito na ikinawang ng labi niya. Alam niya yon, dahil sikat na cosmetics brands yon. Nagtitinda siya ng mga cosmetics at nakatinda na rin siya ng product ng brand na yon. Pero konti lang dahil napakamahal, bawat isa, dahil high quality ang mga make-ups. Ang ganda niya, bulalas niya habang nakatingin sa babae. You're more beautiful inside and out, he whispered. Napangiti naman siya ng patago dahil sa klase ng pagbulong nito. Para siyang nakiliti dahil sa mainit na hininga ng binata. Napatigil siya nang magsalubong ang mga mata nila ng babae. Umayo siya ng tayo at tinapik si Sion na kanina pa himas ng bewang niya pataas sa gilid ng dibdib niya. Papunta ata sila dito sa atin. Pasimpleng bulong niya. Hinapis siya ng husto ni Sion nang mapatingin na rin sa dalawa. Nice to see you, my Sion, sambit ng babae at niyakap ng mahigpit ang binata. Kaya napalayo sa dito. Nagdama naman ang paningin nila ni Lloyd at tipid itong ngumiti sa kanya. You don't need to hug me. I'm with my wife. Diretsyong sabi ni Sion kay Alora at inabot ang kamay niya para hatakin siya ng marahan at muling hapitin. Oh, I'm sorry. I didn't mean to. I forgot you have a wife now. Tawa nito. Hindi niya gusto ang tono. She's being sarcastic and she was sure about that. Bumaba ang tingin niya sa isang kamay ni Sion na hinawakan ni Alora. Ano to? Harap-harapan talaga? Sion, some of your investors are here. Let's meet them. Masayang sambit ni Alora at hinatak ang kamay ni Sion. Dahil nabigla siya sa ginawa ng babae, ay muli niyang nabitawan ang kamay nito. Nagulat din siya nang bigla siyang hawakan sa kamay ni Lloyd. Let's eat. Your husband is busy person. Naputol ang sinabi ni Lloyd nang may humawak din ang kamay niya. When it comes to my wife, I am not busy, so let go of her hand before I'll punch your face in front of everyone. Matigas na sambit ni Sion. Dumagundong ang puso niya sa kaba dahil masyadong mataas ang tensyon ng dalawa. Pati siya ay pinagpapawisan na ata dahil sa ginagawa ng magkapatid. Sinang tumanggal ng kamay ni Lloyd bago pa makasapak ang binata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sion at tiningnan ito sa kaumiling para patigilin. Halika na, gutom na ako. Bulong niya. Hindi niya na ito hinintay at hinatak na lang pero bago pa sila tuluyang makaalis doon, ay nahagip ng mata niya ang pagtaas ng kilay ni Alora habang nakatingin sa kanya. Pwede bang huwag kayong mag-away? Kalmadong tanong niya sa binata nang makalayo sila kay Lloyd. I can't. He held your hands and I don't like it. He fumed. She said and didn't say anything. Galit talaga ito at baka may masabi pa siyang ikagagalit nito. Kaya hindi na lang siya nagsalita. Kumalam naman ang tiyan niya at mukhang narinig yun ni Sion. Kaya napatingin sa kanya. Nakakunot pa rin ang noon nito. Kumain na tayo. Naglakad dito kaya pati siya ay napalakad dahil hawak nito ang kamay niya. Dumiretso sila sa mapagkain at parang nakalimutan niya ang mga nangyari dahil nagniningning ang mga mata niya sa pagkain. Sino ba naman ang hindi matatakam kung napakasarap ng mga pagkain sa mahabang table? Kumuha siya ng plato at saktong puno lang ang ginawa niya. Nakakahiya naman kung kumuha siya ng sobrang dami. Nang matapos silang kumuha ng pagkain, ay pumunta sila sa table na bakante. As in wala silang kasabay doon at si Sion mismo ang pumili doon. Sa una ay tahimik pa lang silang kumakain, pero may mga nagsilapitang mga lalaki at may kanya-kanya itong kasamang babae, pwera sa dalawang lalaki na walang kasama at nakatingin sa kanya. Who's the beautiful lady besides you? Tanong ng isang lalaki, yung walang kasamang babae. She's my wife. Napansin niya ang pagdiin ng salitang wife ni Sion. Siya naman ay hindi alam kung saan titingin dahil hindi siya komportable sa ibinibigay na tingin ng lalaki. Oh, sayang, maganda pa naman. Type ko. Tawa nito. Hindi niya sigurado kung biro o hindi pero hindi siya natawa sa sinabi nito. It's fine.
Because you're not her type, he said in sarcastic tone. Pinigilan niya ang pagtaas ng sulok ng labi niya dahil natawa siya sa sinabi ng asawa. Hindi niya alam na may side pala itong ganito. Nagtawa na naman ang mga ibang kasama nila, dahilan para mamula sa galit ang lalaki. Hindi na ito nagsalita at tumalikod na lang kasama yung isa pang lalaki. Burn! Natatawang bulong niya. Mukhang hindi yun na-gets ni Sion. Dahil napakunot ang noon nito at nagtatanong ang itsura. Umiling na lang siya at masayang tinapos ang pagkain habang nakikinig sa mga nakikipagkwentuhan na iba pang bisita kay Sion. Tahimik lang siya sa tabi ng asawa habang nakikinig sa mga pag-uusap ng mga nakapaligid sa kanila. Medyo nakaramdam siya ng out of place dahil talagang mga businessman ang mga kausap nito. Pasimple siyang napatingin sa kabilang tabi ni Sion na si Alora. Panay ang hawak nito sa braso ng binata. At naiirita siya. Napabuga siya ng hangin at inalis ang tingin sa babae. Gusto niya sanang magpaalam dito para magbanyo pero mukhang nabisin na talaga ito sa mga kinakausap. Pasimple siyang naglakad palayo at nagtungo sa CR dahil talagang naiinihin na siya. Nang makapasok sa banyo ay dumiretso siya sa isang cubicle at doon umihi. Pagkatapos niya ay lumabas din agad at natigilan siya nang makita doon si Alora na nag-aayos ng makeup. Akala niya ay hindi siya nito papansinin pero nang makalapit siya dito para maghugas ng kamay ay tumingin ito sa kanya sa salamin. Do you have a business? Tanong nito sa kanya habang pinapasok sa pouch ang lipstick. Wala. Diretsong sagot niya dito. Pinagpag niya ang kamay niya at kumuha ng tissue para magpunas. So it's true that you're just a common server in a restaurant? Punan nito sa kanya at hinarap siya kaya hinarap niya rin ito. Hindi siya nagpapakita ng kung anong kahinaan dito. Kinakabahan siya dahil mukhang mang-aaway ito kaya mas lalong hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa babae. Tinignan siya nitong malaulo hanggang paa at nakita niya ang pagtaas ng kabilang dulo ng labi nito. It's impossible that you're Sion's wife. Was he using you to be his wife? Well, anyways, he's going to be mine. It's not a threat. It's a fact. Kumindat ito sa kanya at kumisibago siya tinalikuran. Siya naman ay hindi makapagsalita at mahigpit lang ang hawak sa tissue. Aagawin? Tama nga ang hinala niya kaya ito ganong umasta sa binata. May gusto nga ito kay Sion. Hindi niya alam kung matatakot ba siya sa sinabi nito o hindi. Pinaniwalaan niya na kahit katiting ay gusto siya nito at doon na lang siya kumakapit sa paniwala niya. Isa pat asawa siya sa tingin ng mga nakakilala sa binata kaya hindi niya mawari kung bakit napakalakas ng loob ni Alora na sabihin yun sa harapan niya. Napabuga siya ng hangin bago lumabas ng banyo. Pagkalabas niya ay agad din siyang napahinto dahil nakita niya si Lloyd na papuntang banyo ng lalaki. Magkaharap lang kasi ang comfort room ng mga babae at lalaki. Nagkatitigan sila at hindi siya makapagsalita dahil sa tingin nito sa kanya. Akala niya may sasabihin nito dahil medyo bumukang labi nito pero nauwi rin sa ngisi. Kumunot ang noo niya at sinundan ito ng tingin hanggang sa makapasok sa CR. Mabait naman sa kanya si Lloyd pero ngayon hindi na niya alam ang totoo. Para bang naging misteryoso ito sa kanya dahil sa pagdali ang pagbago o talagang ganito naman ito. Ayaw niyang manghusga pero hindi niya rin mapigilan na mag-isip ng kung ano-ano. Bumalik siya sa pwesto nila kanina at nakita niyang wala nang kausap na iba si Sion. Tanging si Alora na lang. Napatingin pa sa kanyang babae at lalong ngumisi bago haplusin ang dibdib ng binata habang nakatingin sa kanya. Naikuyom niya ang kamao dahil sa matinding iritasyon na bumubulusok sa kalooban niya. Gusto niyang sabihan na ahas ito pero hindi naman kasi sa kanya si Sion. They're just pretending that they are married and a happy couple. Diretso siyang tumungo kay Sion at nang makalapit ay hinawakan niya agad ang kamay nito at hinatak. Oh, you're here. You didn't say that you're going to the comfort room. Ani nito sa malambot na ekspresyon ng makabaling sa kanya. Pagod na ako. Pwede na ba tayong pumunta sa room natin? Diretsyong sambit niya habang nakatingin sa mga mata nito. Kita niya ron ang pagtataka nito pero hindi na rin nagtanong. You're tired already?
Singit ni Alora sa kanila. May hawak na itong wine glass at elegante itong umiinom. You're too boring. Sion might get tired of you. Mabibitin siya sa'yo. Hinaplos nito ang braso ni Sion habang nakatingin ito sa mga mata ng binata. Pero pwede naman ako kung nabitin ka. I'm just one call away, darling. She added while looking at Sion. Naintindihan niya ang sinabi nito kaya napahigpit ang hawak niya sa kamay ng binata. Hahatakin niya sana si Sion nang magsalita ito. Gusto niyang matawa dahil harap-harapan talagang nilalandin nito ang binata. Hindi siya makapaniwala sa kilos ng babaeng ito. You're very wrong because I'm delighted every second, every minute, and every hour. She's that amazing, and I bet you're not. Sion said casually. Nawala ngiti sa labi ni Alora at parang napahiya ito. Nakagat niyang ibabang labi dahil ang mukha niyang kaninang inis na inis ay napalitan ng tuwa. Sion compliments her about being fantastic in bed. Hindi na nila ito hinantay magsalita pa at hinatak na niya ng tuluyan ang binata. Hindi tayo mag-stay dito. We're going to another hotel. I already booked a room for us. Sambit nito sa kanya at hinawakan ng maayos ang kamay niya. Sion intertwined their fingers and displayed their exit with a smile. Nawala ang init sa katawan niya at napalitan ng tuwa. Naging proud siya sa sarili niya dahil pakiramdam niya napaka-loyal sa kanya ni Sion. Sumakay sila sa sasakyan at pinaandar naman agad ng binata. Napatingin siya dito nang hinawakan nito ang kamay at hinalikan habang nakatutok pa rin ang mata sa daan. Don't be bothered by her. Anito? Hindi naman. Tanggi niya dito. I saw your face and you don't look good, baby. He chuckled. Napanguso naman siya at inayos ang pagkakaupo para matingnan siya nito. Napatingin siya sa dibdib at braso nito na ilang beses hinawakan ni Alora. Itinaas niya ang isang kamay para abutin ang braso niya. Pinagpagan niya ang damit nito, banda sa braso at dibdib. Kanina ka pa hinihipuan pero hindi mo man lang pinapatanggal. Mahinang ani niya. Baby, I thought she was just stopping me. I don't care about her so don't be jealous. He smirked. Napanguso siya lalo dito. Bigla na namang pumasok sa isip niya ang paghawak ng babae sa binata. Besides, I already told her that I'm satisfied with you. I only need you and that's what important, right? Pinigyan nito ang kamay niya at mabilis na tumingin sa kanya at ngumiti. Nag-init naman ang pisngi niya dahil kinilig siya sa sinabi nito. Dumating sila sa hotel kung saan sila matutulog ngayong gabi. Nilibot niya agad ang kwarto pagkapasok dahil maganda ang disenyo ng loob. Pati na rin ang malaking banyo na may jacuzzi pa. Sigurado siyang napaka-komportable doon magbabad. Napalingon siya nang may humawak sa bewang niya galing sa likod. Niyakap siya nito mula sa likod at hinalikan ang ulo niya. Do you want to use jacuzzi? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti dito. Parang ang sarap magbabad. Okay, let's relax in the jacuzzi. Wait here. I'll order some wine and a snack. Sambit nito at hinalikan siya sa labi ng mabilis. Tumawag ito gamit ang telepono na nasa kwarto nila at maya-maya din ay dumating na ang in-order na Sion. Nagtalin na siya ng buhok bago hubarin ang kanyang damit. Wala siyang itinira ni isang saplot dahil wala naman siyang itatago sa binata. You're seducing me big time, huh? He stated while looking at her. Nagkibit balikat lang siya at numisi dito bago dumiretso sa jacuzzi. Napapikit siya nang mailubog niya ang katawan sa tubig. Sumandal siya sa isang tabi at napapikit dahil nare-relax talaga ang katawan niya. Pagkatapos ayusin ni Sion ang wine at snack, ipinatong sa tabi ng jacuzzi at lumusong na rin ito. Kitang-kita niya ang perpektong katawan ng binata. Napanguso pa siya dahil nagtira pa ito ng isang saplot sa ibaba. Stop staring at my friend, baby. He's hard now. Bumuntong hining ito at napasuklay sa buhok. Hinatak siya nito kaya umikot siya para makapwesto sa pagitan ng hita nito at mapasandal sa dibdib ng binata. Inabot nito ang wine glass na may lamang red wine at nag-cheers sila bago uminom. She felt relaxed but her body is starting to embrace the heat because of Sion's hand.
I want a dessert, baby. I wanna eat you, he murmured in her ears. AJ's points of view. Day off niya ngayon, kaya naglinis siya ng buong bahay. Simple lang naman ang mga ginawa niya dahil hindi naman sobrang dumi ng bahay. Pagkatapos niya ay nagluto siya para sa tanghalian niya. Wala si Sion dahil may importante daw itong meeting buong araw at magiging busy. Naiintindihan niya naman iyon. Lalo na't alam na niyang may kumpanya pala itong pinatatakbo. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayaman ito. Baka nga kasing yaman nito ang asawa niya. Bigla siyang natigilan dahil naalala na naman niya ang contract husband niya, pati si Francis din. Ay naalala niyang bigla. Matagal-tagal na rin itong hindi nagpapakita sa kanya. Hindi naman kasi siya nagte-text dito. Nahiya siyang mangumusta dahil baka busy din ito. Nang matapos sa pagluluto ay kumain na rin siya at nag-text kay Sion para tanungin kung kumain na rin ba ito. Napangiti siya nang mag-reply agad ito. Pero nawala din yon nang mabasa ang mensahe. Not yet, baby. I'm so busy. Maybe later. Enjoy your lunch. Kumain ka na? Tanong niya. Huwag kang magpalipas ng gutom dahil masama. Fine, I'll eat. Don't worry. Text you later. Reply niya. Napatitignan lang siya sa huling mensahe nito. Alam niyang hindi ito agad kakain. Pakiramdam niya na sobrang busy talaga nito dahil hindi man lang siya nagawang tawagan. Madalas kasi pag siya ang naunang nagte-text, ay tatawag agad ito sa kanya. Nag-aalala tuloy siya sa binata dahil nalipasan na ito ng gutom. Pagkatapos niyang kumain, ay nagligpit at naglinis siya. Tumunog na naman ang cellphone niya at alam niyang tawag yon. Kaya dali-dali niyang kinuha dahil nasa isip niya si Sion. Pero hindi naman pala. Numero lang ang nakalagay pero sinagot niya pa rin. Hello? AG, how are you? Nag-isang guhit ang labi niya nang marinig ang boses ng nasa kabilang linya. Lloyd? Paano mo nalaman ang number ko? Tanong niya at hindi ipinahalata ang gulat sa boses. From your coworker, Diane. You have a day off today? Kasual na tanong nito. Oo. Alanganin niyang sagot. Nagtataka kasi siya kung ano ang pake nito sa pagtawag ngayon. Out of nowhere, ay bigla nitong kinuha ang numero niya at tinawagan siya. She doesn't want to judge but she was curious why he called her. I just want to ask if you're okay right now. I am sorry because I can't stop Alora to do what she wants. Anito, na ikinakunot ng noo niya. Anong ibig mong sabihin? It's not a big deal actually. If you're not a jealous person, diretsuhin mo ako, Lloyd. Hindi mapigilan na sambit niya sa inis na tono. Natigilan ito saglit pero nagsalita rin naman. Wow, my name sounds good when you say it, he said with a raspy voice. Mas lalo lang siyang nakanamdam ng iritasyon dahil sa komento nito. Well, Alora was eating lunch with your husband now at his office. Naigpitan niya ang kapit sa cellphone na hawak. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone niya, kaya naibaba niya yon. Galing ang text mula kay Lloyd. May nakapin doon na address at hindi niya alam kung ano yon. Ano to sinend mo? You didn't know your husband's company address? He chuckled. Nanlaki naman ang mga mata niya. Alam ko, pero hindi ko lang alam ang eksaktong address kaya nagtanong pa ako para sure. Bawi niya agad dito. Okay. Just thank me later. Maybe. We can hang out and drink until we pass out. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa sinabi nito o ano pero hindi lang siya nagsalita at pinatay ang tawag. Lloyd wants to mess with her and he was great at doing that because she is now curious as hell. She likes Sion? No. Mahal niya ang binata. At isipin lang niya na may kasama itong babae. Sa ngayon, ay sumasakit ang puso niya. Hindi naman siya silosa talaga. Pero ewan niya ba kung bakit siya nakakaramdam ng takot? Dahil siguro wala silang label. Nagpapanggap lang silang mag-asawa sa paningin ng kapatid nito at sa iba. At higit sa lahat, hindi siya sigurado sa nararamdaman ng binata para sa kanya. Napabuga siya ng hangin at hindi na nagdalawang isip na kumilos
para magbihis at pagkatapos ay tanungin ang address na kung saan naroroon ang binata. Sion was so busy and he even forgot to eat his lunch. Kung hindi pa tumawag ang asawa niya, ay tuluyan niyang makakalimutan ng pagkain. He let out a heavy sigh when Alora is still in his office. She is now preparing a food for their lunch. Nagpa-deliver ito at dumating naman kaagad. Ito ang kamiting niya dahil client nila ito. Hindi siya ang architect nito pero dahil sa kumpanya niya, ito kumuha ay wala siyang nagagawa. Kundi pumayag na lang na mapasama siya sa meeting. Hindi niya alam kung sinadya ba nito kunin ang bagong architect nila para hindi siya makatanggi. He was willing to guide all the new architect in his company. Gusto niyang walang maging problema at walang reklamo ang mangyayari sa pagitan ng client at ng kumpanya. Come on, let's eat. Sambit nito sa kanya't itinaas pa ang kamay para sumenyas na lumapit na siya sa may couch na kaharap ang glass table. Fine, after this, our meeting should be continued. I don't want to waste a time, Miss De La Fuente. Formal na ani niya. Ngumiti naman ng malawak ang babae at tumango. Of course, this will not be a waste. She smiled. Lumapit na siya doon at walang nagawa kundi kumain kasabay nito. Nagkukwento ito ng kung ano-ano. Pero hindi niya na pinakikinggan dahil ang focus niya lang ay makatapos ng pagkain. Excuse me, sir. Napalingon siya sa pintuan nang bumungad sa kanya ang sekretary niya. Yes. Tumikim siya at uminom ng tubig. Bago pa ito magsalita ay bigla siyang napalunok. Nang biglang lumitaw doon si AJ. May dala itong paper bag at mata nito ay tumitingin sa kanya at kay Alora. Oh, your wife is here. Kimingiti ni Alora. Agad siyang tumayo at nilapitan ng dalaga.